Daddy! Oh, ang Kumain ka ginagawa daw. mo na dyan. Ay, oh, yeah. What happened? Naku, nakahubad man si Daddy. Agay. Daddy! Opo. Nakahubad si Daddy, oh. Kaya mo nakita ng tulo mo yung Daddy. Hi daw. Hi. Today. Good morning ka sa kanila. Bye! Nuts keyboard. Bottle keyboard. Paborito niya yung daddy niya nakaupad. Nakahubad mo ti Daddy. Kasi binalag na naman tayo. Milk. Oh, go to daddy na. Wala pa dyan ng plus keyboard. Alrighty guys, here's the colors we can get wrong. Ang galing niya mag-vlog. Sagdan, sobrang steady. Sabi niyo, Shish. Shish. Pa, para ka rin mo nasagdan pang. Ayun. Good morning mga ka-journey naming minamahal. So ngayon pong umaga na to ay katapos ko lang mag-edit na po mga ka-journey. Tapos maya magtitimpla na ako ng kape kasi hindi na ako inaantok eh. Katatapos ko lang halos mag-edit. Ang oras po ay alas 3 na ng madaling araw. So malapit nang magsipasok ang aking mga junakis. Ang sarap ng tulog nila dyan, oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Yan si Makmak. Nakanganga pa. Si Yasio. Doon si Dindin. Si Kia. Mama. Tulog. Si Pau Pau, oh. Yan. Sarap ng tulog nila dyan. Siya po ay gising pa. No? Kumagay, ang oras din naman ako nagising kahapon. Sarap din ang tulog ko mga ka-journey doon sa birthday ni Jamela. Sa tulog ko doon eh. Tapos pagdating doon sa bahay, tulog ulit. So mahaba naman ang pahinga. Kaya sa gabi okay lang, kahit mapuyat ako, okay lang. Tapos mayroon lang akong napapansin kay Pau Pau sa madalas na pagkakataon dito sa bahay na po mga ka-journey. Nagtataka lang talaga ako eh. Siya na po ha, at ang ginamit ko ngayon ng pagbablog ay cellphone. Na po. So nagtataka lang ako kay mas maganda may ilaw. Ayan pala eh. No, nagtataka lang ako kay Pau Pau. Sa madalas na pagkakataon mga ka-journey ay si Pau Pau laging nagtuturo. Minsan dito. Diyan sa pader na yan. Minsan naman dito siya nagtuturo. Si Pau Pau. Minsan dito siya nagtuturo. Dito sa hagdan na to. Minsan dyan siya nagtuturo. Minsan naman doon siya nagtuturo. Dyan, sa baba na yan dyan. Yan, tuturo siya dyan. Pagka halimbawa, tulad nung nung pagpunta namin kay La Jamela, napapansin ko dun sa video ni Makmak, Pau Pau ay nakatitig dito sa may hagdan. Galing dun sila sa may labas, titig siya. Si Pau Pau lang ang madalas na yung bang aming naobserbahan sa kanya sa madalas na pagkataon. Nung nakaraan umiyak siya doon siya sa lamesa nakaupo. Grabe iyak niya. Tapos di siya makatingin dito sa pader. Dito di siya makatingin dyan. Tapos pag inano mo, kinarga ko dyan kami sa lamesa eh. Nagpaupo ako sa lamesa. Dyan sila mama nun. Mama si Dindin, si Kia. Tapos paano kasi pinatay yung ilaw dito, yung doon lang sa kusina ang bukas doon. Dito medyo madilim dito. Tapos doon kami nakaupo. Paano siya turo dito sa may pader? Hindi ko alam kung anong pinagtuturo ni Pau Pau.
So madalas na pagkakataon yan na ganun siya, tas umiiyak, tas natatakot. Ang bira. Ako sa totoo lang, di naman ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, no? Mga bagay na ganyan. Bagaman, oo, sa Biblia mayroon talagang tinatawag na yung bang winalis ng ating Panginoon Diyos, no? Meron siya nilaglag dito sa lupa na masamang espiritu yung tawagin. Pero ako, bagaman ako, hindi naman ako natatakot, pero nagtataka lang ako kay Pau Pau. Si Pau Pau ang madalas din na nakakano dito. May mga time lang siyang ganun na nagtuturo ito, dali, ganun. Tapos tatakbo doon, tapos siya yakap sa akin. Tapos sabi ko, saan? Sa, yun o. Ganun siya. Yun o. Di ko alam ba nakita mo, sabi ko kay Kia. Tama nga, habang nakita niya, sabi ko, baka yung teddy bear, laking teddy bear, may teddy bear tayong malaki dito minsan nakalagay dyan. Sabi ko, baka yung teddy bear. Sabi ko, yan ba teddy bear? Siya, no. Yun o. Ganun siya, turo ng turo. Yung dyan ako sa upuan, bagaman, sabi ko nga, hindi naman ako basta-basta naniwala sa mga ganyan Pero nung mga time na yun, kinikilabutan ako sa kanya kasi hindi talaga siya nagbibiro nung nagsasalita siya ng turo. Tapos pati si Kia, saan? Yan, teddy bear. Hindi niya siya, no. Ano siya, turo dyan. Tapos ako kinilabutan na ako, sabi ko, ano po pinagtuturo nito? Sabi ni Ate Mings, buksan mo na lang yung isang ilaw. Buksan mo na lang para makita natin kung ano yun. Kasi medyo madilim ng bagya rito Kasi gabi din yun Tapos binuksan namin. Tapos tinignan ko dyan. Sabi ko, baka itong teddy bear na malaki nga nakalagay dyan si babaw. Kasi ano din yun may malaking kuan din yun Ang pinakamata niya na ginawa, di ba, malaki din yun Sabi ko, baka ito. Kasi siyempre pag gabi, Tapos hindi talaga, sabi ni Tinay, hindi, no. Hindi, pati tuloy kami, natatakot na. Ano ba nakita ni Pau Pau? Tapos minsan dito sa may hagdan, nagtuturo siya dyan. Minsan, sabi ko, ano bang, di ngayon, naisip ko yung, yung tawag nito, ano ba tawag nito, yung kwento nung, yung mismong may-ari ng bahay dito. Kasi pala itong lugar pala, ito noon, ay, tawag nito, sementeryo, sabi. Malay ko ba rin? Sabi ko, ano naman kung sementeryo pa ito nung araw dito ano naman din yan. Pero kung anuin mo, yung bang pag-aaralan mo rin mabuti, may mga ganun nga ba na kung sasabihin nating patay na bumabalik, wala nang ganun Pero ang pinagtataka ko kay Pau Pau, lagi niyang yun ba yung reaction niya sa madalas na pagkakataon dito sa loob ng bahay. May mga ganoon siyang may mga ganoon siyang reaction. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mukhang napapansin kasi namin, napadalas na yung kanyang mayroon siyang napapansin. Tulad nung doon sa sila ni kuya niya, makmak sa baba na bago sila pupunta doon sa ate niya. Makikita mo doon sa video na ang bata ay tila baga parang, di ko lang alam kung ang mama niya ba ang inaabangan kasi sasakay din yun ng motor, pero kung makatitig baga siya doon dito sa may hagdan, nakaganoon siya, titig na titig. Ibang mayroon siyang, hindi mo alam kung may nakita na naman siya nakakaiba, tapos bigla siyang tititig ng ganun.
Sabi ko, ano kaya nakikita ni Pau Pau dito sa loob ng bahay? Pero kung pagkukwentuhin mo rin yung kuan, bago pa man ni Pau Pau bago pa ba namin napansin si Pau Pau na ganito, mayroon ng naikwento yung may-ari dito na minsan dyan sa bahay din nila, may baba nito ay mayroon silang minsang naririnig na bang kumakaluskus, yung mga ganyan. Maski daw sa taas na ito nung wala pang nag-upa, magugulat daw sa ito, parang may naglalakad dito na ang lakas daw ng may pagka-apak na talagang dito mapapansin daw nila. Di ako naman kasi nagpapaniwala sa mga ganyan. Di na wala sa akin yun. Di naman ako natatakot sa ganyan eh. Pero nung kay Pau Pau na dito, na sige siyang turo doon na umiiyak na siya doon. Umiiyak siya dito sa upuan. Tapos yung mayakap sa akin, tapos nagtuturo doon sa may pader. Di sabi ko, anong nakikita tong batang ito? Bakit ganun? Ano nakikita niya dito? Na sakit dito ko. Sabi ko, ano nakikita sa bata? Bakit parang tila napadalas yung kanyang reaction ng mga ganun dito sa bahay? Minsan nga, sabi ko nga, minsan dyan sa labas dyan, katulad nung siguro may isang buwan nang nakalipas din. Hindi lang kasi namin pinapansin kung bakit ko na nabanggit to ngayon mga ka-journey, kasi doon sa reaction niya sa video nung nakaraan ay parang meron na naman siyang napapansin. Diyan, ano siya dyan, oh. Nagtuturo din siya dyan sa may tiris. Dyan sa may tiris, turo din siya. Bukas itong pintuan, tapos ganyan dyan, tapos turo siya ng turo doon. Siyempre madilim doon eh. Hindi naman, bihira lang namin binubuksan yan yung ano dyan, ilaw dyan. Tuturo siya dyan. You know. Ano siya? Sabi ko, ano nakita ni Juan dyan? Ni Pau Pau. Hindi namin pinapansin, ano? Hindi parang wala lang sa amin. Ay, baka kung ano lang nakita ni Pau Pau dyan. Baga hindi namin binigyan ng importansya yung mga kanyang mga nagiging reaction dito sa bahay. Pero ito ngayon, kung bakit binalag ko ito, dahil parang napadalas na. So, sa panig ko, mga ka-journey, pag may mga ganoong tagpo, no? Pagka mayroong mga ganong tagpo, wala naman ako ibang ginagawa, di kundi manalangin. Yun lang ang akin. Noon pa man, ganyan ako, kapag mayroon akong kakaibang nararamdaman na para, minsan, di ba, pagka mayroong kakaibang nararamdaman, umaangat yung balahibo mo eh. May normal yun sa tao eh. Tao lang tayo eh. Na meron siya, nakakaramdam ka rin ng takot eh. Minsan umaangat ng balahibo mo sa ganyan. Pero ang ginagawa ko lang mga ka-Jones, pagka mga ganyan, nananalangin ako sa Panginoong Diyos. Yan lang ang aking pananggalang eh. Pagka may ano ako, nananalangin ako niyan, Ama, ingatan mo ako, yan. Kung ano man yun, kung ano man yung nasa mga paligid ko, ipagsanggalang niyo po ako, ingatan niyo po ako, ilayo niyo po ako sa anumang kapahamakan, ganyan. Ligtas mo po ako at ang aking buong pamilya. Yan, ganyan ako, nananalangin ako sa Panginoong Diyos. Kasi saga ng ating sarili, wala tayong kasi sabi nga ang kaaway ng ating Panginoong Diyos ay mayroon siyang kapangyarihan eh. Mayroon siyang kapangyarihan. Pero sama-sama. No? Sama-sama siya. Hindi siya sa kabutihan. Kaya walang makapanaig dyan sa kabutihan. Walang makapanaig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dyan ako lumbos na sumasampalataya. Kaya kung may mga ganong encounter ako, kung mayroon akong mga maririnig na mga ganon, okay lang. Kung manarinig mo dito, tagos lang sa kabila. Pero naroon ang katotohanan na bilang tao ay makakaramdam ka rin talaga ng takot. Pero yun nga, ang aking ginagawa ay nananalangin ako sa Panginoong Diyos. Kaya yun, yung mga na ano ni Pau Pau dito, yung mga nagiging reaction na dito sa loob ng bahay, ay hindi ko naman yun
binibigyan ng halaga noon. Ngayon lang kasi dahil mukhang napapadalas na kasi. Napapadalas na. So, siyempre, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin sa Panginoong Diyos. Kung ano man yung mga, sabi nga nila, yung mga masamang espiritu ay palalayasin ng Panginoong Diyos yan. Yan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi doon tayo lubos na sumasampalataya. Ano po, mga ka-journey. Kasi yung nga, liwang ko lang din kasi kung bakit yung bata ang madalas na nakakaramdam kung meron man, kung ano man, diba? Siya nakakaramdam kasi siya lang naman nagaganon dito eh. Wala na si Kia, hindi naman. Sino man sa mga bata, anak ko rito, wala naman. Nagpukuntangi lang si Pau Pau. Hindi ko lang din alam kung, siyempre bata nga naman yan, kung makatitig lang yan na isang bagay na parang di niya gusto siguro, baka maaring sa pakiwari niya ay kakaiba na, di ba? Bata ka din kasi yan, hindi mo rin maano eh. Pero tayo bilang magulang din na di natin maiwasan na mag-alala din tayo bakit ganun ang kanyang nagiging reaksyon dito sa loob ng bahay na naging napadalas na. So yan, ang sarap ng tulog oh. Ang tulog ng Pau Pau ko. Ayan oh, sarap ng tulog niya oh. Ano, magkatabi ng mag-ina. Yan, ganito lang kami dito mga kajolog. Di malaman kung anong posisyon ang meron namin dyan kasi maliit lang kasi ang bahay. Kumbaga pinagkasya lang din namin ang aming mga sarili dito kasi wala nga totoo, wala nga kwarto ito eh. Kasi kung didivisionan pa talaga namin to, kung gagawin pa talaga namin ng kwarto ito ay lalong sisikip, lalo na talagang sisikip. Buti na nga wala na kaming mga divider o ano pa mga kuan dito tulad nung dati na mayroon kaming mga malalaking frame ng higaan, yung lagay ng kama. Mayroon ako dati noon na double deck, meron ako noon yung steel frame, naging dalawa pa nga yun. So wala na kaming ginawa noon kundi ibininta na lang kasi pampasikip lang din doon sa aming dating tinirhan kasi hindi naman din ganun kalakihan ang mga kwarto doon, saktuhan lang din. So, binta na lang. So, ngayon, pagdating namin dito, wala nga kaming mga ganoong mga higaan. Kaya dito lang kami sa lapag. Pangalawa, walang kwarto rin naman talaga rito. Ganito lang. So, ganito lang kami. May kapirasong kurtina na ganito. Ayos na. Ito nga kurtina na to, galing na to kay tita ng Australia. Ito, sa kanya to. Maraming salamat, tita. Sa kanya ito eh. Yan. So, yun lang naman ang aking napupuna kay Pau Pau dito sa bahay. Di ko lang din maiwasan kasing siyempre nga sabi ko nga tao lang tayo na mag-isip ka rin eh. Bakit nga ba? Ano bang nakikita ng bata? Hindi ba? So sa akin naman wala yun. Wala yun. Pero hindi naman po pwede rin kumot hindi ka natatakot o kumo yun nga baliwala ang sayo sa panig ng bata kasi medyo magkaroon ka rin ng pag-aalalay. Ewan ko kung ano naman yung napansin ni Pau Pau doon nung doon sila sa baba ng dalawa sila ng kuya niya. Kasi may ano naman siya, may nakita kasi kung makatitig siya, titig yung kuya niya, titig na rin ang kuya niya. Pambihira ka ako. Siyudad naman ito nung sa probinsya nga mga ka-journey maglalakad kami walang ilaw sa daan, wala talaga. Minsan pagka sinipag-sipag kang gagawa kami ng yung tinatawag na sulo, yung dahon ng nyug na diba? Pinagsama-sama tapos tinalian tapos sindihan yun ang magsisilbing ilaw namin sa daan. Pagka sinipag-sipag kami gumawa ng ganun ay magkakaroon kami ng ilaw. Pero pagka wala, aalakad kami pa uwi mula doon sa barangay Maibo pa uwi doon sa mismong bukirin namin. Lalakarin lang namin yan mga ka-journey. Sobrang layo yun. Alas 12 ng gabi, mani lang namin lakarin yung walang kailaw-ilaw yan. Basta may bit-bit kaming itak, okay na.
Ako di ako nawawala ng itak kasi pagka naglalakad ako sa madilim, gabi, lagi yan. Yung itak kong mahaba, talagang napakatalas. Yung panggamit ng talaga sa mga pang-emergency, hindi yung ginagamit ng itak na yung pang araw-araw na ginagamit sa bukid. Iba yun, iba yung panglakad namin. Yung talagang pag binunot mo, talagang makintab talaga eh. Yung pang self-defense talaga yun eh. Yun ang dala-dala ko pagka umaalis kami. Uwi ang madaling araw na, 12, alauna ng madaling araw, pauwi dun sa amin. Kasi galing ng baili-baili, o kaya galing ng kung saan man may punta, tapos inabot kami ng gabi. Sipol-sipulan lang namin yan maglakad. Wala namang takot na nararamdaman. Samantala napakadilim nun, bukid pa na ang yabong pa ng mga kahoy na lalaki sa mga paligid. Wala namang kuwan. Normal na may mga kumakaluskus talaga sa paligid, pero alam mo na yun, maaring mga hayop dyan sa mga gilid-gilid, kung ano mang klaseng mga hayop o mga insekto yung mga nandiyan, o kaya mga ibon na yun, normal yun na mayroon talaga mga kumakaluskus dyan sa paligid. Pero wala sa amin yun, wala lang sa amin. Tapos dito sa metro may mga ganito pa palang may encounter tayo. Das dito pa sa bata natin mapapansin. Pambihira. Pasensya na po mga ka-journey na napag-usapan lang gawa ng napadalas na kasi. So yun ang gusto ko sana. Maglaan ako ng isang vlog mga ka-journey na nakapatay ito lahat ng ilaw. Din total rin lang naman, madalas naman na pagkataon nag-i-edit ako. Si Eden din kasi hindi ko na muna pinag-i-edit ngayon kasi busy lagi sa naghahabol kasi sa kanyang mga modules, kaya ako talaga ang nag-i-edit ngayon. Pero wala namang problema dahil bagaman napuyat ako sa gabi, bawi naman din sa araw, tulog naman ako sa araw. Yun, kaya ngayon magkaroon ako ng isang vlog na patay ito lahat ng ilaw, patayin ko talaga ng ilaw, itatiming ko yung tulog na talaga sila. Din mag-o-observe ako, mag-on-cam ako ngayon, mag-on-cam ako. Hayaan ko lang yung camera naka-on dyan, hayaan ko lang. Tapos pagmamasdan ko lang sa loob, kung isang oras yung maka-on ang camera dyan, edi okay lang. Gagawin ko yun mga ka-journey, magkaroon ako ng vlog na ganun dito para magkaroon lang ako ng observation, mag-o-observe lang ako kung anong meron. Tapos pwede doon lang ako sa baba, okay, dyan lang ako sa terrace, tambay-tambay, makikinig lang ako, mamasid lang ba ako kung ano talaga meron. Mas maganda yung mas maganda yung natin, may camera, kakamerahan natin dito. Gusto ko naka-off ang ilaw. Tapos ito namang cellphone kasi pagka i-on mo to sa gabi, mag-ilaw lang tayo ng yung ilaw na madalas na ginagamit natin sa siguro sa GoPro, tulad nito kaliit. Yan. Hindi naman yan ganun kalakas katulad ng sa mga bumbilya sa So kahit ganito lang siguro i-set up. Di gasino lang ilaw na yan. Mahina lang yan. Para kahit paano mayroon lang aninag, Gagawin ko yan mga ka-journey dito sa bahay. Magkaroon ako ng isang vlog na ganon. Na wala tayong ibang gagawin kundi magpatutok lang tayo ng camera, kung either dito sa kanto na to, pa ganun, pasintro doon, tas ito iangat tong mga kortina na to, tas off lahat ng ilaw, tas ako magtatambay ako either doon sa terrace, doon ako magtatambay. Pwede ako magkape-kape doon, o kaya kung pwede doon ako mahiga. Basta i-on-cam ko lang ito hanggang malubat ito cellphone, hindi ko malubat. Basta i-on-cam ko to hanggang sa kinaumagahan kung kinakailangan, para ma-observe lang kung ano talagang meron sa bahay na ito. Yun ang akin, para maibsan yung agam-agam. Kasi kuminsan mga, lalo na si Kia, medyo pa yan natatakot
na rin. Dahil doon sa kanyang kapatid, dahil sa reaksyon ng kapatid, pati siya natatakot na rin. Di, lagi ko sinasabihin, huwag ka matakot. Huwag ka matatakot. Pagka dumating sa puntong na ganyan na nakaramdam ka ng takot, manalangin ka. Wala nang higit na makapangyarihan kundi ang Panginoong Diyos, na totoong Diyos na ating sinasamba. Wala nang iba. Wala nang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoong Diyos na tunay na Diyos. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot. Yan, kumbaga, ipinapaunawa ko sa kanya. Kasi pag hayaan mo lang yung kanyang reaksyon na ganun, ay mananatili yun, na lagi na siyang matatakutin. Baka may, di mo na mautusan bumili ng asin dyan sa labas. Pagka ganyan, ipapamanatili mo sa kanya yung ganun, kung ano yung nagiging reaksyon niya. Tinuro ko sa kanya, huwag kang matakot sa ganyan. Kahit maglakad ka pa dyan sa dilim, wala kang dapat katakutan. May Diyos ka eh, sabi ko sa kanya. Ayan. So yun lang mga ka-journey, ito lang yung aking simpleng vlog na to, bilang pag-observe lang dun sa mga napapansin ko kay Pau Pau. Bilang reaksyon, no, sa mga na ano ni Pau Pau, mga na-encounter niya na hindi natin alam kung ano yung nakikita niya. Kasi kung titingnan mo naman, wala naman tayong napansin eh. So yun lang po mga ka-journey. Pagpasensyahan nyo na po yung vlog na ito, kung bakit ito yung naging vlog ko. Kasi nga kapuna-puna na na ano po. So God bless po sa ating lahat. Go lang tayo mga ka-journey naming minamahal. Wala tayong ibang pananggalan kundi ang Panginoong Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Alright. Bye-bye po mga ka-journey. Good morning na. Kape-kape na po tayo.